Hi everyone, welcome back to my channel. Kumusta po yung lahat? I hope you're doing great. Saan man po kayo naroon ngayon? Guys, in this video, pag-usapan natin yung tinatawag na cryptocurrency rug pull or pump and dump. Ano ba yung pump and dump? Ano ba yung rug pull? Okay, so ito ba makakabuti sa akin pag pumasok ako dito sa cryptocurrency, lalo na baguhan ako. But guys, ito yung mga dapat nating malaman. Okay, paano yung mga tinatawag na rug pull, okay, ano yung tinatawag na pump and dump. Alright, so guys, no, without further ado, let's jump into our presentation proper. Alright, so guys, okay, before anything else, pag-usapan natin yung tinatawag na disclaimer. Okay, so dapat alam natin ito. Okay, now, una, this presentation is not a financial advice. So hindi po ito financial advice, guys, and I am not, to be clear, no, I am not a financial advisor. Next, this presentation is for information purposes only. So pagbibigay lang ito ng informasyon. Third, this presentation does not necessarily reflect the opinion of the speaker or the presenter. Okay, so kung ano yung mga opinion na marinig po sa akin, guys, no? Yan ay nasa sa inyo kung tatanggapin nyo o pakinggan nyo. Alright. Next, all cryptocurrency movement involves risk. Okay, so sa cryptocurrency, guys, hindi laging panalo. So may posibilidad na pwede ka rin matalo. So you should always perform your own research prior to making decision. So ibig sabihin, guys, no, kailangan medyo nagsasaliksik tayo bago tayo mag-desisyon na pasukin yung bagay na bago. Lalo itong larangan ng pagninegosyo sa cryptocurrency. It has risk due to highly volatile. So pag sabing highly volatile, yes, mabilis ang pagtaas, mabilis ang pagbaba, may mga market failures yan. At meron tinatawag na lack of liquidity. Okay, mga market failures, depende yan kung ano mga nangyayari sa bansa. May mga gera o ano mga usapin, no? Ano po yung lack of liquidity, ano ba, meron kang hawak na coin or token. Yun pala, wala nang value kasi naubos na yung liquidity, kinuha na, kinas out na nung may-ari. Okay, so dapat alam natin yan. And lastly, guys, we do not recommend you to buy or participate in any cryptocurrency activities if you don't know the basic information. So hindi namin recommended to napasukin mo kung hindi mo alam yung mga fundamentals. So bago ka bumili, no, before buying or acquiring any digital assets, guys, no, you must read and review the contract's terms and conditions. Okay, and the technology using. Okay, so kumbaga, guys, basa-basa muna tayo ng kontrata at kung ano mga kondisyones at yung kanilang gagamiting technology. Alright, so tuloy na tayo, guys, no? Ano ba itong pump and dump? Ano ba yung rug pull, no? Okay, una pag-usapan natin yung pump and dump, no? Itong ginagawa natin, guys, no, we're just building an awareness, lalo dun sa mga beginners. Okay, so ano yan? So guys, it is defined, no? Nakalagay dito, what is pump and dump? Okay, crypto pump and dumps are when conspirators use misleading information to raise the price of a currency, after which they sell it at a profit. So ano ibig sabihin, guys? May sabwatan. Sabwatan ng nasa puno, ibig sabihin yung may-ari, yung kanyang mga developers, okay, yung kanyang mga programmers, may sabwatan sila, or dun sa isang malaking grupo na ipapump nila. Siyempre, may mga imbitahan sila, may mga kakilala silang ipapasok, o may mga taong ima-market sila para sasabay ng pagbili, no? Sabay-sabay ng pagbili kasi nakikita nila, i-hype ka na, uy, maganda to, pasukin mo to kasi pag sabay ka rito, pag nag-boom to, no, kikita ka ng malaki, so sasabay ka naman. Without you knowing it, meron silang parang level na kung saan nila ibibenta sabay-sabay. So hindi niyo alam, yung pala may plano silang ibenta kaagad-agad ang coin. Hihigupin ngayon lahat ng yung mga bumili na nauna na walang kaalam-alam na yung pala ay pump and dump ang strategy na gagawin dito. Ingat tayo dyan, guys. So ito yan, guys, na pagpapakilala, kita nyo, no? Ang daming bumibili, mapansin nyo, guys, dito sa graph, no? Ang daming bumibili, no? Sa chart, no? Meron mga nagbibenta pa unti-unti, pero talagang ang campaign, guys, puro pataas. Pagdating dito, guys, pump yan, no? Tapos idadump na sabay-sabay ibibenta. Ikaw wala kang kaalam-alam. Yung pala ubos ng liquidity. Magpa-pump na naman sila ngayon. So dapat alam mo 'yan, no? Well, kung ikaw ay sabi na natin talagang medyo critical ka rin, no? So alam mo kung kailan ka rin mag-dump. So kumbaga kanya-kanya diskarte. Pero guys, ito ay isang paghahalintulad ng guys na baka mabiktima ka, baka isa ka sa makuhanan ng digital asset o mawalan pag hindi mo alam itong mga tinatawag na pump and dump, pag hindi mo ma-identify. So dapat malaman natin how to spot pump and dump. Okay? Ito yung mga red flag na nagbibigay ng warning sa atin. Okay? Una dyan, yung mga hindi kilalang cryptocurrency na bago pa lang, na pinupost ng mga internet strangers, so hindi mo kilala. Yung mga tao na yun, basta ka lang papasok.
Di ba? Hina-hype ka nila. Sabi, maganda rito. Di ba? May mga airdrop dito or etc. etc. Di ba? Kikita ka basta magpasok ka lang ng ganito. Guys, ingat tayo. Ikalawa, is there white paper? Ano ba yung white paper? Sabi dito guys, it is a document released by developers that explains the technology and purpose of the project they are working on. So it tells prospective investors how the cryptocurrency was conceived and highlights its purpose. A crypto white paper contains various forms of data like statistics, diagrams, and formulas. Guys, ito pala ay mga documents or documents. So ibig sabihin, so nakadokumentado guys. Okay, ano ba yung kanilang tokenomics, no? Ano ba yung kanilang kung tawagin yung roadmap, di ba? Okay? Ano yung direction nila? Di ba? Ano ba yung ecosystem nila? Di ba? Kailan pag-aralan mo yun guys, no? Yung white paper. Yung bang white paper na solid, na talagang sabihin lang natin talagang very attractive na sabihin natin magtatagal talaga. Isa pa sa mga red flag yan guys, no? Dapat mo alam. Yung benefits guys, unrealistic, sobra-sobra. Sabi sa maikling panahon, ito kikitain natin. Di ba? Sa maikling panahon, ito yung makukuha natin. So guys, unrealistic. Di ba? Kailan pag-aralan mo talaga din yung market ng cryptocurrency. Next, yung roadmap seem not studied well. So yung ano ba yung roadmap, di ba? Ano ba yung kalsada papunta doon sa mga projects nila? Yun ba ipinag-aralan o basta ginawa lang? Kasi yung purpose ipapump lang. Ipapump tapos idadump. Okay? So hindi pinag-aralan. Tapos this project is associated with bad actors. May nakita ka na itong mga taong to, same people, sila yung nag-rug pull doon, sila yung nagpampandam doon, tapos nandito sila ulit. So dapat ingat ka, who is behind the business? Di ba? Baka naman itong mga namumuno rito, sila din namumuno doon sa nakaraan. Di ba? Itatayo nila, tapos ang gagawin nila, no? Ipapump nila, tapos idadump nila, tapos magtatayo sila ng panibagong business, kukunin ka ulit. Di ba? Ano mangyari dito? Di ba? Kawawa yung mga taong walang alam. Kawawa, nabibiktima. Kaya ingat tayo, no? Alam mo who are the people behind the business, maglo-long term ba to? So guys, pag pampandam, definitely hindi maglo-long term yan. Makikita mo ang project lang. Puro sila, guys, puro market. No? Puro market, puro ganito. Sige, recruit. Di ba? Bili ka. Hindi pinag-uusapan dito, ano ba yung magagandang project? Di ba? Ganun sila, puro sila benta-benta. Sige, bili ka na kasi tataas ang ano. O ano nangyari? Di ba nagugulat ka ngayon? Dumping pa lang gagawin. And of course, guys, do they have website? Ay, yung iba dyan, walang mga website. Isa pa, okay? Wala silang social media presence kasi umiiwas sila dyan. Kasi alam naman, hindi mo sa tatagal. Ba't na kailangan nga naman ng website? Ba't kailangan na yung social exposure? Saglit lang naman sila. Di ba? Aralin mo yan. So dapat maging matalino tayo sa ganitong business. All token but no project movement. Dati na palang token yan. Okay, walang movement ng project. Kung meron mang movement ng project, kung meron mang project, nag-disappear na, di ba? Or walang clear purpose. So dapat alam natin ngayon, guys, no? Okay, now, legal ba yan? Okay, legal ba yan? Guys, isang exchange na kung tawagin ay Binance, no? Before ka makagawa ng account, guys, marami silang mga requirement na dapat mong i-agree. Nandyan yung Binance Terms and Condition. So, saklaw ba sa kanila yung pampandam? Okay, guys, bawal sa kanila yan, no? May mga restrictions diyan. Kaya nga yung mga questions niya kung ano ka ba, nag-agree ka ba? Kasi dito nakalagay, you agree not to use the services for market manipulation. Kasi ang pampandam guys, isang part ng market manipulation, minapanipula, di ba? Kumbaga hinahawakan ka, kinukontrol nila, and then later on, bitawan ka, ganun katindi. Kaya luhaan ka ngayon kung hindi ka maingat. Di ba? So dapat makilala mo yung mga yan. Ano pa? Isa pang mas matindi ito guys. Okay? So natapos tayo dun sa pump and dump. So at least may idea ka na. Ano ba yung pump and dump? Ipapump nila yan. Pataas ng pataas. Tapos ngayon, idadump nila ngayon. Tapos mamaya, di kumita na sila. Di ba? Magpapapump na naman unti yan. Magpapapasok na naman sila. Di ba? Magugulat ka pag hindi ka nakasabay guys, magdadump na naman yan. Hindi good business. Hindi pang long term. So dapat ingat ka. Ito mas malala. Rug pull. Ano naman yung rug pull? Okay? Yung bang pasasakayin kayo, di ba? Ito yung pasasakayin kayo, guys. Di ba? Kaya rug pull, no? Pasasakayin kayo sa isang strategy ng pagganegosyo sa cryptocurrency. Tapos, guys,
Okay, iiwanan kayo sa ere pag nakuha na yung mga resources ninyo. Ito yan. So, what is crypto rug pull? Okay. Guys, crypto rug pull is a scam. Uy, unang term pa lang sa definition. Is a scam in the cryptocurrency industry where developers abandon a project and run away with investors' funds. Ayun guys, hit and run. Hit and run. Merong classic example yan guys, no? Okay, lumabas sa CNBC. Inilathala ng CNBC noong November 2, 2021 at 7:32 PM. Okay? Ito pa lang Squid Game guys. May token pa lang na ginawa inspired doon sa Squid Game na Netflix movie. 'Di ba? Nagtayo din itong mga developer na ito, itong mga nag-create ng Squid Game. At ito mas matindi guys, no? Meron na biktima, no? Crypto token cost one Shanghai investor his life savings of $28,000 after coin plunges into near zero. Grabe guys, nirag pull up to zero. Diba? Pinaghirapang pera yan guys. Diba? Life savings. Itinaya niya rito, yun nga yung produkto pag hindi ka nagsasaliksik. Diba? Nakalagay ito, Squid Game inspired cryptocurrency is trading near zero after its founders cast out. Grabe guys, binenta yung mga holdings nilang mga coin kasi guys, definitely guys, sino ba mas maraming holdings ng coin or ng token? Di ba yung may-ari? Di ba yung mga developers? So guys, the moment na magbilihan, sobrang dami yan. Sino magbibenta na mas malaki? Siyempre yung may-ari. Siyempre yung developer. Pag binenta, ubos yan, higupin lahat. Di ba? Iiwanan. Ito, on Monday, the Squid token hit a high of just over 2,860 per coin. Okay, before plummeting to effectively zero according to CoinMarketCap. Grabe guys, no? 24 hours, tingnan nyo to. Yan yung kanilang Squid Game token. Okay, tingnan nyo. Ito yung chart nung nangyari itong ano. Pansin nyo guys, no? Yung Squid Game / BNB, kasi may pair yan. Okay, tingnan nyo to. Panoorin nyo yung ano. Ang market cap guys niya or capitalization is umabot ng US dollar. Okay? 2 trillion. Grabe, 2 trillion dollars guys. Tingnan nyo. Ganun katindi, 24 hours. Ito rug pull of Squid Game token captured live on November 2, 2021. Tingnan nyo guys, no? Tingnan nyo. Pinapaliwanag dyan guys yung liquidity. Ayan, no? Kulay green, taas. Ayun, bagsak guys. What? Ayun. Bagsak na bagsak yan. Ano nangyayari? Zero halos, zero. Grabe. Patay kung nagtaya ka dyan. Kung hindi mo alam yan, guys. Sipin mo 24 hours at taas, tapos in just a few seconds, guys, nakalagay dito. Diba? Bumili ka. They buy. Tuloy-tuloy yung pag-buy nila, guys. Buy. Hanggang sa dun sa mataas. Hanggang sa goodbye. Goodbye yung pera mo. Kung hindi mo inaral yan. Goodbye. Gano'ng katindi yung nag-goodbye na yan, guys? 2.1 trillion ang perang nawala. Di sa market cap, no, nag-disappear in few seconds. So dapat guys, alam natin ito. So dapat warned na tayo sa mga ito. Okay? So ganun guys, nakita nyo live kanina, no? Nakita nyo, no, ang bilis ng pagtaas ng green, no? Okay? Talagang pump. Tapos in just few seconds, guys, bagsak sa zero. Ibig sabihin, binenta ng developer yung hawak niyan, kung ilan yan, gano'ng kalaking dami ng bilang ng coin, binenta niyan sabay-sabay, isang bentahan lang, higop lahat. Okay? So, yun dapat na bantayan natin. Isa pa, hacking. Grabe ito, guys, kilala to. Ano ba ito? Okay. Guys, kilala niyo to, guys. Axie. Okay? Nakalagay ito sa The Verge, a hacker stole 625 in yung Axie, no? 625 million from blockchain behind NFT game Axie Infinity. Meron silang, kasi ang Axie Infinity guys, merong blockchain na kung tawagin ay Ronin. Pero mo guys, nakalagay dito yung dev siguro yan yung mga developers, no? Found out 6 days late. Ibig sabihin, roughly 625 million worth of cryptocurrency has been stolen from Ronin. Yung Ronin po ay isang blockchain underlying popular crypto game Axie Infinity. Kaya pala guys,
siguro napapansin niyo ang bilis ng pagbaba. No, ito opinion ko lang naman to guys, no? Ang bilis ng pagbaba. Okay? ng value ng kanilang coin. Kasi guys, may mga nangyari pala, nanakawan pala sila guys. So hindi talaga ligtas. Okay? Kaya nga, ito nakalagay dito sa news nila, it is one of the largest decentralized finance hacks. Okay? One of the largest decentralized finance hacks. So dapat aware tayo dyan. Okay? So well, thankful enough kung ikaw ay nandyan sa naglalaro ka ng Axie, okay? At sana guys, looking forward na sana mas bumalik ulit yung sigla, tindi, di ba, pataas ang value para alam mo na yung mga gusto mo sa buhay makuha. Tingnan nyo guys, bago lang to, March 29, 2022. Di ba? Kumbaga latest na news tungkol diyan. Okay guys, so ano yung gagawin natin? Do your own research guys. Mag-research tayo, magsaliksik tayo. Wag tayong basta papasok na diretso ng hindi mo inaral. Okay? Review the targeted token before investing. So kung ano yung target mong token, reviewin mo muna. Okay, next is do not be emotional when investing in cryptocurrencies kasi kaibigan ko siya eh. Kasi kamag-anak ko kasi ganyan. Isa pa, emotional ka. Siguro siguro ganyan, greed ka. No, wag guys, iwasan natin yan. Next, ensure to spread out your resources when investing in cryptos. So kung mag-invest ka sa cryptos guys, hindi lang isang coin. Dapat meron kang Bitcoin, Ethereum, Cardano, kung meron kang Shiba Inu, o iba't iba pa. Hindi yung nakatuto ko lang sa isa lahat ng resources mo. Hindi paano kung pagka naragpul yan o napampandam, na biktima ka, di ba? Kawawa ka. So this is important to avoid losing all of your money in pump and dump schemes. And of course guys, finally, okay, consider targeting cryptocurrencies with reliable structures and respected personalities. So alam naman natin yung mga respected personalities na yan. Okay? At kilala naman natin yung mga cryptocurrencies na reliable. Okay? Bitcoin, di ba? Ethereum. Okay? At kung ano-ano pang makikita nyo sa top 10, okay, na mga cryptocurrencies. Alright guys, so ganun lang muna. Okay? Guys, please mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel guys para naman kahit paano mas ganahan tayo na isiwalat pa natin o magbigay pa tayo ng iba't ibang mga inputs para matutunan natin. Sabay-sabay, ako guys nag-aaral din. Okay, hindi ako nagmamagaling. Ito yung mga sinasabi ko, puro opinion, pero I'm just basing on what the information I got from the internet. Guys, okay, suportahan nyo naman yung aking channel. Okay? Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo lagi. God bless us all. Bye-bye po.